Ang storyang ito ay pinamagatang College Buddy, Episode 4 by Roy. Simulan na natin ang kwento. Nag-overnight nga kami sa beach at nagdala ako ng sarili kong tent. Inuman, kainan, games bonfire, at talagang it's a wild and wet night. Hanggang mag-umagay, nagiinuman kami. Hanggang sa isa-isa na nga kami pumasok sa kanya-kanyang cottage. Pumasok na rin kami ni Dan sa tent na dala ko. Dahil pareho kaming lasing, kaagad kami nakatulog. Pero naalimpungatan ako nang makaramdam ako ng mabigat na para bang dinadaganan ako. I was about to open my eyes nang biglang may humalik sa akin sa labi ko. Gusto kong umiwas pero wala akong lakas dahil nga lasing ako. Nadala na rin ako sa halik at unti-unti na rin akong gumaganti. Mapusok, mainit ang aming halikan. Hanggang sa nangyari na nga sa amin ni Dan noon. Okay guys, puputulin ko dito yung yung story baka kasi ma-detect ni YouTube eh. Ma-strike ulit tayo ng community guidelines. Balik tayo sa kwento. Ako ang naunang gumising. Bumangon ako at bahagya akong binukusan ng zipper ng tent para silipin kung gising na ba yung mga kasama ko. Tahimik ang paligid. Tanda na, tulog pa ang lahat. Hihiga sana ako ulit nang biglang may umakap sa akin. Si Dan. Sabay sabing, I'm sorry, Tol. I'm really sorry of what happened last night. Nadala lang ako ng nararamdaman ko. Tapos, nakainom tayo. Hindi ako sumagot sa kanya noon. Tol, sorry na oh. Kausapin mo naman ako, Tol oh. Please. Pagmamakaawa ni Dan. Bigla akong lumingon at sakto nagtama ang mga labi namin at siniil ko siya ng halik. At biglang bawi ko kagad sa mukha ko. Palayo sa kanya. Teka. Para saan yun, Roy? Nakatulalang tanong ni Dan. Ibig sabihin nun, Dan, okay lang sa akin yung nangyari kagabi. You don't need to say sorry. Kasi the damage has been done. Nakangiti kong sabi sa kanya. Hala? Damage? Anong damage? Tanong ni Dan na nakakunot ang noo. Eh di ba may nangyari sa ating kagabi? Eh di hindi na ako virgin. Ikaw yung nakauna sa akin eh. Nakangiti kong sagot sa kanya. Ay, ikaw talaga Tol. Kaya nga ako nahuhook sa'yo eh. Kasi ang galing mo mag-adlib. At lalo pa niya ako niyakap na mahigpit. Oo na Dan. Tama na ang drama natin. Mag-toothbrush na tayo kasi amoy na amoy ko na eh. Ganon. Amoy na amoy pala. At lalo pa niyang binuka yung bibig niya sa akin. At nag-inhale exhale pa. Mabaho ba? Pangaasar niya sa akin. Oo na. Mabango na. Tumigil ka na nga. Sigaw ko sa kanya noon. Hello? Yung magjowa dyan sa loob ng tent. Lumabas na kayo. Para naman makapag-almusal na tayo. Sigaw ni Jerome na nasa labas pala ng tent namin. Opo, lalabas na. Sabay naming sagot. We parted our ways na masayang-masayang lahat. Nasa bus kami ni Dan. Tapos sumandal siya sa akin. Roy,
mag-ingat ka sa biyahe mo pa uwi sa inyo ah. Sabi niya sa akin. Ikaw din Dan, mag-ingat ka. At mag-ingat sila sa'yo pagdating mo dun sa lugar ninyo. Hindi na siya sumagot at tuluyan na nakatulog sa balikat ko. Isang linggo na ang lumipas at busy na ako sa pagtulong sa aking mga magulang sa pagsasaka. Sobrang na-miss ko yung lugar namin. Yung malalaking puno, batis, yung mga halaman, at higit sa lahat, yung payak na bahay na napapalibutan ng aming flower plants. Ang sarap lang hapin, ang presko ng simoy ng hangin. At habang nasa duyan ako, sa ilalim ng dalawang malaking puno, ay naaalala ko si Dan. Kamusta na kaya ang kumag na yun, no? Ano na kaya yung pinagagagawa niya? Sa totoo lang, napapangiti na lang ako kapag inaalala ko yung mga ganap namin sa syudad. Hanggang sa makatulugan ko na ang mga alaalang yon. Nasa bus na ako. Paluwas ng syudad kasi enrollment na sa makalawa. Excited ako na kinakabahan kasi pagkikita na ulit kami ng magbabarkada at lalong-lalo na si Dan. Pagdating ko sa bahay ng tita ko, saktong nagring yung telephone. Sinagot ng pinsan kong babae at sabay sigaw na, Kuya Roy, para sa'yo yung tawag. Patakbo akong pumunta sa may telephone at excited na nag-hello. Hello? Is this Roy? Sagot ang nasa kabilang linya. Yes, I'm Roy. May I know who's this please? Tanong ko naman. Hi Roy, I'm Kevin. Kaibigan ako ni Dan. Pwede ba tayo mag-meet? Sabi sa kabilang linya. Ha? Bakit? Pero pasensya na ha. Hindi kasi ako nakikipag-meet sa hindi ko pa kakilala eh. Tugon ko sa kanya noon. Hello tol! Ako to si Dan. Ang galing ko no. Hindi mo ako nabusesa no. Ang lakas niyang tawa sa kabilang linya. Gagi ka talaga Dan. Buset ka talaga. O siya, see you sa makalawa sa school ah. Bye. Binaba niya na yung telephone bago pa ako makasagot. Hi, ang lakas talaga ng tama ng kumag na yun eh. Humanda ka sa akin sa enrollment. Nakangiti ako may halong kilig na binaba ko yung telephone tapos pumasok na ako sa kwarto. Enrollment day. Excited na talaga ako. At maaga pa, nasa school na ako noon. Meron kasi akong inahandang sorpresa para kay Dan. Pero ako pa lang masosorpresa. Nakupo ako sa bench na malapit sa main gate ng school dahil tanaw dito ang lahat ng pumapasok at lumalabas sa school. After 5 minutes, merong pumasok na SUV. Color ash gray yun at huminto sa di kalayuan. Bumaba yung nasa passenger seat at nabigla ako kasi si Dan yun. Tapos bumaba rin yung nasa driver seat at pumunta kay Dan. Yumakap at hinalikan siya sa pisngi. The guy must be in mid-30s siguro. Chinito, maputi, naka-long sleeve na light blue and dark blue pants na para bang manager o may-ari ng isang malaking company. Roy! Tol! Andyan ka pali! Sigaw ng mga tropa ko. Hindi ko na malaya na nandun na pala yung mga kumag kong tropa. Teka, asan ba si Loverboy? Tanong ni Chris.
Ha? Sinong Loverboy? Tanong ko naman. Si Loverboy. Sino pa? Kung hindi si Dan? Tapos nagtawanan kaming lahat. I'm present! Sigaw ni Dan. Sa di kalayuan. O ayan, check attendance tayo. Sabi ni Bimbo. Mga tol, let's go na. Pa-enroll na tayo. Pag-aaya ni Ruel. Pagkatapos nga namin mag-enroll, nasa kantin kaming lahat. Kamustahan, updates ng mga ganap during sem break. Sobrang saya lang ng mga panahon na yun. Hanggang sa napagpasyahan na naming umuwi na. Papunta na sana ako nun sa bus station. Nang bigla akong pinigilan ni Dan. Tol, saglit lang. May susundo sa atin. Sabi niya. Ha? Sino? Grabe ka, tol. 2 buwan lang lumipas eh. May coaching na kagad. Hanep ka, tol ah. Nakangisi ako nun. Tapos, siniko ko si Dan. Loko ka, Roy. Hindi akin yun, no? Motor nga, wala ako eh. Kotse pa kaya? Tapos, maya-maya, bigla may humintong sasakyan sa tapat namin. Bumaba yung driver. At siya yung lalaki naghatid kay Dan sa school. Sabi ko sa isip ko noon. Good afternoon guys. Bati nung lalaki sa aming dalawa ni Dan. Hi Roy. You must be Dan's best friend. I'm Alvin. Okay. Alright, so dahil nga guys gusto ko kayong mabitin, paputulin ko muna guys ha. Iiwan ko muna sa inyo yung katanungan na who is Alvin? Sino ba si Alvin sa buhay ni Dan? Sorry guys ha, huwag na kayong magalit sa akin. Abangan nyo na lang yan bukas. At sa mga gusto pong mag-share ng kanilang personal experience, i-email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Yung Facebook ko po at email address natin na nasa description box lang yan. Check nyo na lang guys. Yun lang at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.